Talaga pong pinlano nila yung seating arrangement. Dahil yun po ang utos ng nasa itaas. Alam nyo na kung sino. Ay talagang pinagplanuhan po ng mga Quadcom. Grabe na po ang pagkawalang hiya dito ng mga kongresista. Okay? Grabe po. Talagang pinagkaisahan nila. Nagsama-sama na ang mga kakamping. Yan, planado po yun. Sabi niya, planado po talaga yun. Teka, ito pa may... Mga palangga, nag-message sa atin yung ating contact doon sa loob, okay, sa Congress, na kung saan inutos, actually ang term niya, inutos ng mataas ang seating arrangement kay Pangulong Duterte. Okay, yun. Okay. Ngayon mga kababayan, ang sabi dito, okay, Miss Maharlika, ito, Miss Maharlika, talaga pong pinlano nila yung seating arrangement. Dahil yun po ang utos ng nasa itaas. Alam nyo na kung sino yun. Yun ang sabi sa akin. Wala nang iba kundi ang mga bangag. Kaya po sila sinadya yun para i-trigger talaga ni Trillanes ang Pangulong Duterte at para magmukhang bayolente ang Pangulo. Di ba pareho-pareho tayo lahat ng assessment? Okay? So bago pa lang po talaga mag-start etong hearing dito, ay talagang pinagplanuhan po ng mga Quadcom. Grabe na po ang pagkawalang hiya dito ng mga kongresista. Wala po kaming magawa dahil pag nalaman nila, okay, na kami mismo ay nag-o-oppose o ano sabi niya, nag-o-oppose sa mga gustuhan nila, pag-iinitan po kami, baka tanggalin o gurgurin po kami. Grabe, dapat po talaga si PRRD ay nasa dulo ng row. Yun po dapat talaga yung usapan ng mga matitino doon. Okay, doon, sabi niya. Kaso lang, ito sabi niya, kaso lang yun po talaga ang utos. Okay, ito, sabi niya, sa taas utos ni Tambaluslos. Okay? Hat ng mga bangag, sabi mo nga, Miss Maharlika. Grabe po, pero ganun pa man, sabi niya, talagang pinakita ni PRRD kung gaano siya gaano siya katapang, gaano siya ka-rockstar. Okay? Grabe po, talagang pinagkaisahan nila, nagsama-sama na ang mga kakamping. Yan, planado po yun. Sabi niya, planado po talaga yun. Teka, ito pa, may message pa. Okay? Oh, okay, sabi pa nga niya, buti na nga lang po yung abogado ni Pangulong Duterte ay nandoon medyo nakatabi sa gilid niya, sa gitna nila ni Jokno. Kaya medyo ano sabi niya, kaya medyo nakakaprotekta din si Attorney Delgra. Pero yun po talaga, sabihin niyo sa inyo mga tagapanood na intention po nila para i-trigger, galitin ng Pangulong Duterte o baka nga, buti nga hindi nasaktan ng Pangulo. So yun, mga palangga, so intention nila, well, you know that already. Okay? Intention nilang tarantaduhin ang Pangulo, wala silang respeto, mga kababayan, sa ating Pangulong Duterte dahil yung hearing na yon maituturing muna high-profile hearing. Dahil hindi high-profile yung mga gago, mga bugo. High-profile kasi dating presidente ang nandoon. So, ganun na lamang nilang bastusin, gaguhin, tarantaduhin ang Pangulo at galitin. Pero hindi sila nagwagi. Okay? Sabi ni Marivita Diana, talaga kitang-kita naman po na talagang wala silang respeto. Okay? Sabi ni Belle, Miss Marlica, napanood ko sa isang vlog, bumaliktad ka na daw kay BBM. Putang ina, hindi mangyayari yan. Mga fake news yan, huwag ka nang manood ng mga fake news. Hindi babaliktad ang isang Maharlika sa mga pabalik dito sa mga demonyong mambubudol. That's not gonna happen over my gorgeous body. Palangga.
So ngayon, mga kababayan, okay, tingnan natin ang ating mga ano dito. Okay, mga mensahe ng ating mga puting as. Okay. Actually, nakakagalit talaga kasi I think I forget kung sino nagpaliwanag na may parang may nakita ko abogado na nagsabi. Pero ganito 'yan. Sa korte, 'di ba, pinaghihiwalay ang yung plaintiff at saka defendants o yung mga nagrereklamo at ang mga dumidepensa, 'di ba? Pinaghihiwalay 'yan. Sa harap ng judge, 'di ba, ang judge sa gitna, kanan. Hindi ko lang alam kung kaliwa ba yung plaintiff o kanan ba yung nagdi-defense o defendant o whatever. Pero may seating arrangement. Diyan sa hearing, meron din yan seating arrangement. Depende sa klase ng resource person, kung sinong unang magsasalita, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Depende kung ano yung kanilang yun na pagsasalansan, kung honest to goodness hearing. Pero we all know that the hearing ay what? Talagang to destroy the president. Right? So yun ang inyong pakatandaan. So you all know na talagang sabi ni Fidel Castro na explain na ni Kong Marcoleta dapat nakahiwalay. Oh, pero kasi pwede naman silang magkadikit. Actually, pwede naman silang magkadikit. Depende nga kung ano yung priority ng committee na yon. Kung walang ganitong klasing, pagbibintang kay Pangulong Duterte, at yun nga, talagang depende kung may mga whistleblower talaga na delikado ang kanyang buhay, 'di ba? Wala namang whistleblower doon na delikado ang kanilang buhay dahil buhay pa nga sila, sabi ni Pangulong Duterte, 'di ba? Doon kay Asierto, kung pinapatay kita, buhay ka pa. But anyway, wala namang delikado doon na talagang sa hearing na may record ng panggugurgur o talagang, well, hindi natin alam si De Lima at saka si Trillanes dahil behind the scene, akala mo nagbait-baitan sila doon. Hindi natin alam kung ilan ang pinagurgor nila behind the scene. 'Di ba? O baka sila ang gumurgor. We don't know. Ngayon, depende nga yun sa bigat ng pinag-uusapan. Okay? So pag-usapan natin itong mainit na issue. Actually, it's not really mainit dahil pang-apat na yata ito na ginawa nila kay Attorney Glenn Chong, ano? Wala. Okay. Okay, andyan kayo? Akala ko nawala. Okay. So, 2 days ago, ayan, ini-headline na naman ng ABS-CBN at ng mga mainstream media dahil ito'y utos ni Lisa Canas. Title is Glenn Chong faces disbarment case for physical threats versus First Lady Ahas. Sabi dito ng balita, former Biliran Representative Glenn Chong is facing a disbarment case case before the Supreme Court for his alleged physically threatening statement against Liza Araneta Kawatan kidnapper Marcos. Stika muna, hindi natin babasa yung balita kasi sasagutin na natin to. Ang sabi dito, in this disbarment case filed by Attorney Andre De Jesus before the Office of Bar Confidant of the Supreme Court, Chong allegedly threatened to slap the First Lady twice. Okay, ganyan-ganyan, chika. Naipaliwanag na yan ni Attorney Glenn Chong. By the way, meron palang post si Attorney Glenn Chong. Ito ang post ni Attorney Glenn Chong, mga kababayan. Okay? Basahin natin bago natin boljakin itong si Lisa Canas na ito. Sabi ni Attorney Glenn Chong, okay, pinaliwanag niya yan sa kanyang post. Bukas, ayok, ma-interview natin siya. Ito yung comment niya. Okay? Ang komento ko sa disbarment case dahil binalak kong jampalin ang first drug pusher, Lady of the Philippines, per the revelation of Miss Cathy Binag. Okay? Diba? Kung meron nga ma-disbar dito, yung hinayupak na Lisa, doon pa lang sa pag-aalok niya ng pinagbabawal na pulburon o white powdery substance kay Cathy Binag. Pero mamaya dadako tayo dyan. Sabi ni Attorney Glenn Chong, actually kinuwento niya to sa akin. Itong pinsinulat niya to. Alam mo naman kaming ni Pangulo, ni Attorney Glenn Chong, di ba? Magkapatid, sanggang dikit, magkaroon tong aming mga
Bituka. Okay. Sometimes in early August 2024, a few days after I arrived from the US, may dumalaw sa akin. Isa siya sa 3 tao lamang na pwedeng dumalaw sa akin sa bahay anytime. So alam ko tong kwentong ito. I know that the person's heart is for the Marcoses. Although magkaaway na kami nila Marcos couple dahil mga traidor ang mga bangag na ito, we understood each other's position and I remained a friend to this person. Tawagin na lang natin siyang mediator. Alam ko to dahil sinabi ni Attorney Glenn Chong sa akin to. Bago siya magdesisyon, kasi dapat makikipagkita siya dito. Kumbaga siya sa akin, humingi siya ng, kinuwento lang niya. Sabi ganoon sa akin, Ate Claire, ano ba ang gagawin natin dito? Ang sabi ko agad sa kanya, sige, kitain mo para malaman natin kung ano yung anong kaletsya ni Lisa Tanas. Tapos syempre, ang sabi ko nga, laruin mo lang at sasabihin natin kay PRRD o sa grupo ng Maisog during the time, 'di ba? So ganun talaga ang usapan namin dahil sabi ko, wag ka magtitiwala sa mga demonyo. 'Di ba? Minsan na tayong ginago ang taong bayan, never ever ka magtiwala diyan. O, sabi na Attorney Glenn Chong, sabi ng mediator sa akin, they're referring to the Marcos couple, sabi niya, they are going to crush the Dutertes. Di ba? Nabanggit ko yan sa mga vlog ko. Ating nabanggit na rin na Attorney Glenn yan. You better get out of the pack. Okay? Naintindihan nila kung bakit ganyan, okay, towards them, ito yung words na binigkas niya. Okay. Initially, pumayag ako makipagkita sa emisary nila, pinsan ni Lisa. So, alam ko yan, pinsan yan. Ayoko na lang pangalanan, hindi naman pinangalan ni Attorney Glenn Chong, pero kilala ko dahil sinabi sa akin. Isang room sa Westin Manila, Ortigas, gusto kong malaman sabi ni Attorney Glenn Chong, kaya gusto niya makipagkita, gusto niyang malaman, di ba? How they will crush the Duterte so I can report it to the former president. Kaya nga sabi ko, sige, go nang malaman natin kung anong plano ng mga hinayupak na yan. O, sabi ni Attorney Glenn Chong, why should I remain loyal to a couple of drug-crazed traitors? Sila ang unang nagtraidor sa akin by selling me to Smartmatic kapalit ng pagmamanipula ng eleksyon, pabor kay Marcos Jr. at anak niya. Kung matatandaan ninyo, 2023 pa lang, meron ng sulat si Attorney Glenn Chong, I think sa Congress, at mayroon siyang affidavit, di ba? Sworn statement na patungkol dito sa pagdadaraya sa Smartmatic. Kung matino itong mga buwaka ng inang nasa Congress, mga huwad committee na yan, dapat nagkaroon ng inquiry patungkol dito sa revelasyon ni Glenn Chong. Sana si Amy Matos ay nagkaroon din ng inquiry dyan sa Senate dahil siya ang chairman ng Committee on Electoral Reforms.